Igala ko sa aming adlaw kaninyong trend and welcome sa lingkod na sa atong programa ang Department in Focus o gapit sa tres na karon sa bulan sa Abril na tuig 2025. Kumusta mo at ng mga binati ng ating paminaw? O karong adlaw ang atong magkauban ang atong departamento nga vital kayo o function diri sa atong bureaucracia sa dakbayan sa Quindero sa City Hall mga iso, no? Ang City Management Information Systems and Innovation Department. Ato makauban ang nakambungan nga Department Manager si Sir Selfred Anthony Cocon. Sir Dimbo, Sir, may buntag, Sir. May gandaw. May buntag, Jun Tabs. So, may buntag po no, sa naminaw sa ato karon no, sa atong Facebook Live o sa Tanan Cagayan de Oro. Yes, sir. Sir, sa di patanan, sa di patamod agto sa mga specifics mga igala. Pasabta sa mi unsa ni ang City Management Information Systems and Innovation Department. So, ang among departamento no, mao na ang gitahasan nga provide og technical services especially on IT. So, among office ang ga-assist sa mga office para ma-automate ang ilang mga operations, so gahatag po ta og services sa ila especially sa pag-repair sa ilang mga IT equipment. Tapos ga-provide po ta og trainings labi na sa atong cybersecurity, sa atong mga data privacy para aware tanan ang mga empleyado no sa and updated po sila sa kung unsa ang atong technology karon. No, of course, kining nga panahon manggod mga igsoon, internet age na manggid na, no? Information technology age na nya mo nang napasayon atong kinabuhi tuod pero mura sad og nasakyan pod sa uban, no? Nga nahimong disadvantageous pod nga in a way, no? But sa dili patana mo tabok diri sa Sir kay daghan kaayo mo og mga specific functions gid na, no? Sa inyong opisina, especially na mga accomplishments lately last 2024 o karon inyo nga paningkamutan launch na nato, Sir, kining application sa software and information system services nato diya sa inyong kubuatan. So ga-develop kita og mga application or mga software para magamit sa mga uban opisina para mapadali ang ilang paghata og serbisyo sa public, no. So develop natin mga gipang develop na systems like sa atong CityVet karon, no, kay gusto naman sila ma-improve ang ilang services to innovate. So natin mga systems like sa pag-manage sa ilang data sa mga ilang gipang spay and neuter nga mga gituli o gikuan, gikapon nga mga mananap. Magpakapon, so pwede mag-online registration para ma-schedule, so scheduling na para paspas po ang ilang pag-schedule o paghatag po ng serbisyo para ma-manage nila kung ang mapadali. So na po yung mga sa ato pong karon katong niaging pag-renewal, so nag-improve po ta, naghatag po ta og queuing system para mapaspas ang transaction sa mga tao. Renewal sa atong business permit. Business permit, no. Gidugangan na to, kuan si BPLD nga na sila queuing system, so mato atong gi-implementar pod sa ila. Para paspas ang pagproseso sa ilang kuan transactions. Kini po dayon ang atong document tracking system, no? Napo yung mga opisina, daghan ang opisina karon ang gusto nga ma-keep track sa ilang mga documents, mga city depot, city engineering. So every office na sila gusto sila kay klase man ang ilang needs, no, di man pareha, di man standard ang ilang pag-manage sa ilang documents. So ato po silang gihatagan og kanang system nga ma-keep track nila ang ilang asa na ang mga dokumento nga ilang gipang process. Lagi, no, kay mo lagi nagingon nato mga igala nga karon diri sa atong dakbayan sa Quindero, especially na sa atong city government sa bureaucracia. Ga-adapt na kita ng paperless, sir. Kana bang entirely online, no? Kumputo na naon, no? May tabog na ba siya diri sa ato kana bang anana na gyud tanan? Kung kadang sa ato mga dili gyud siya totally, no, like financial documents kay kinahanglan man na siya sa COA. Pero on mga memo lang, simple documents, pwede na nato sila ma-view electronically. So mahulog siyang paperless na pag-abot sa uban opisina. So, nag-implement na taan natay document distribution system. So, naisa ka kung magpahimo og memo atong city administrator, ang administrator's office, automatically pwede na ma-disseminate sa mga sa uban office electronically. So, ma-receive dayon nila. Labi na katong mga lagyo nga mga departamento. No? So, na memorandum coming from the mayor or city administrator, maka-receive din sila og kopya bisang
na sila sa lagyo nga opisina. Dili na kinahanglan dalon sa liaison officer para Mo i-distribute sa lagi. ila dito. Mo ginandan. Nga mura og motoran pa dito, magkuhan, dito. sakyanan. So electronically ma-receive dai nila, ma-view dai nila, aware din sila sa unsay mga memorandum nga kinahanglan nila ano. Lagi. So, nana ang atong sistema karon mga igsoon and in fact kung butong naon, award din naman ganita kung kuan, di ba? Dagan man tag mga award na dawat ani. Dagan natin mga atong giaksa sa EGOV Awards. So atong mga system kay online ang atong departamento, kita man gid ang ga-develop sa atong software most of the halos tanan ng atong mga gipanggamit nga mga kuan sa City Hall, kita ang naghimo. So mao pud atong gi-appeal sa EGOV Awards. So daghan po tay mga awards na Congratulations, nakuha. congratulations. So mana siya na napoy mga uban dayon mga LGU nga ga Benchmark. ani sa ato ga benchmark sa Oh, ato. lagi. Nanagay tay software nga atong na-share sa ila, especially sa Iligan City. So atong tourism management information system, gikopya na no nahatag na through memorandum agreement with the LGU. So ginagamit pod nila ang atong software. So natay transfer of technology and knowledge sa ila, no? Nga parang makashare pud ta. Gadi pud nga ato ra pod. Kaya sa gobyerno man nga kining katanan atong gipanghimo para sa gobyerno man so i-share po nato sa uban government para mo-improve pod ang ilang pagserbisyo sa kay public service man gini ato. Mao gyud no. So ang iligan usabtan murag dagan pa man nga dalikat diri. Napay mga kuan man higay ito ang taga Surigao. So wala lang sila nakaday baka basing kuan na by June na daw. Daghan ka po igaana sa ato gid sa opisina to benchmark kay especially nga nahimo na ta sa ka Departamento. department. Yes. So kuan sila kung Congratulations to Dana. Congratulations sa imo sir ha. thank you. And dako kay na vital kayo no nga mga functions. Halos murag centralized, almost centralized na mo datang data medyo depende gid sila sa ato so dapat online gid ta no. Ang atong opisina online permi nga makahatag og kuan sa mga uban opisina kay support services raman mi sa uban sa tanan opisina sa City Hall or sa LGU nga sa organization pero dapat online gid mi permi para sa ila. While support system kung buto na naon vital kayo. In fact nga kung mag-backdown yung opisina or lagi ma-backdown po nga office no kay medyo dependent na gid sila sa atong kuano kay naman tay mga systems nga centralized nga ginagamit na gid sa tibuok tanan opisina like sa atong payroll system, sa atong budget system, sa procurement system nato. So tanan gagamit ana so nga sistema centralized na siya. kung kana may mag-differensya magkuan man actually ato na nagaka-experience but ga-evolve gyapon ta, ga-upgrade gyapon ta. In fact, nagpabili ninyo hang padayon ninyong provision sa technical support sa bureaucracia, especially na sa pag-troubleshoot sa atong tanan no nga mga sistema sa atong syudad. Okay. Before man gud kung nay madaot nga computer, nga machine, IT machine, dalon pa nila sa computer center. So karon kami na ang troubleshoot sa ilang mga kuan para dili pod diretso maputol ang ilang serbisyo no. Kung may madaot nga printer, maayo dayon dapat maayo gid siya. Kaya ang main purpose dili gid maputol ang serbisyo sa public. Mo good. And of course, parayon po ng atong network infrastructure management services. Kaya na, manasikutar man tunay mo, pero ipalawang pa na gamay sa. Dapat na connected gid tanan opisina no. Okay. So network gid sa tanan. Ang target namo ang lagyo pod ng opisina connected pod sa ato kay para ang isa na number one ana nga purpose is katong mahatagan sila og internet connection. Kay isa magina sa vital magpuna sila sa ilang trabaho no. Nga na sila access sa internet kay most of the resources nga atong ginakuha is na also from the internet. Lagi. And of course, vital po kayo sa especially sa KSB. KSB tuod mura og mobalik karong Sabado. So balik na po among serbisyo no, gahatag mig information sa mga tao then ang nakakuan man pud na kay sa ato administration karon is transparent man gud sila sa ilang mga activities. So gina Facebook live nato. So gina Facebook live nila. So kami ang gahatag og technical support ana nga nay internet connection gyud para makita gid sa public ang mga ginabuhat sa atong administration sa gobyerno. And that was every Saturday sa una. Karon ng Sabado kung ako masayop
Barangay Bisigan siguro. Bisigan ang karon sa Sabado nga Ah, SB. Clarex nga serbisyo sa baryo. Attention lang to dia sa atong mga katawan sa Bisigan ang kasigbit nga mga lugar rebenastig na puluan. Pwede mo makadalikat dito. Magtunol ta o yatod na po nato ang serbisyo sa gobyerno lokal sa Dakbayan kabos sa pagpangulo ni Mayor Clarex dito. Uban gyapon mo ana. But yun no kay hatagid mig education no sa mga tao po dito no. Sa mga services, online services nga ilang pwede ma-avail. Nga kinahanglan lagyo especially kung layo na sila, layo ang Bisigan nga lugar diri sa sentro no, mga gidala po nato sa ila dito, then pwede po dahil nila ma-avail ang mga services nato online. O di na sila kinahanglan mo ani sa City Hall to avail of the services online like sa atong mga senior citizen, kaya pwede sila magkuha og senior ID sa PWD o sa solo parent. Kanang ang mga online services. Bitaw, nakasulay mo ko na sa una to pag nagkuhan ko sa akong inahan. Dali ra kayo. Makakuha dayon no. Pag anhin nila diri, igon na lang nila kuha ng ilang ID. Katong physical ID mismo. Lagi. So they can transact online. So napoy mga payments online. So most of the services na ipaduol gid ang katahan through online. And especially na kanang payment nato online nagamit sa katong business permit renewal. Oo. Kay mo naman na atong sistema karon no kay para mapadali na ang uban di naman ni diri. Then daghan na gid ang ga-avail pod sa atong payment nga online payment and even the online registration sa ilang business. So daghan na pod ang register online. So pag anhin nila diri, igo na lang sila makuha sa ilang permit. Di na sila physically mo anhin diri during sa renewal or new application sa ilang business permit. Tiyaw mo na inana ka vital no ang function sa buhatan nila ni Sir Dimbo makison kay lagi na naman na kita sa internet age, online age, and sa panaka age, information technology age. Mo nagid sab ang practice na to. Mo nagid ang gabuhaton. So, sa tibok kalibutan, mo na maging isa. Mo na nga, at para pod niya ang atong services sa uban pa nga mga lugar, especially na sa kay lagi dagan mga benchmark sa ato. Kita ilang gaawaton. Ba? Kita ang ilang gihimo nga sumpanan para nga maka-provide puta sa ilaha. At kamo po dia mismo ay i-greet sa imong mga sakop kay basi magmahay So mayong buntag sa akong Simisid family no. Tanaw karon. Lagi kay para nga ma-acknowledge po sila. Nag-host ba ta bagkulang sa ato ko. May man ka musayaw sir ba? May musayaw. Naita ka talent na sir no. Kanta mo Anyway, sumula tagawan si Sir Dimbo ang atong department manager sa Simisid. And of course kini po sa atong administrative and training services, sir, kini importante po ni, no? Kay ang karon man gud part po sa gina-inline mo gid nato atong mga programa po no sa RISE agenda ni Mayor Clarix no, sa current administration and isang pagpalambo gid sa kapasidad sa empleyado. So we provide also trainings no especially on data privacy and cyber security. Kanang isa ka importante gid nga kuan nga ma-aware ta especially on data kay sa technology po karon nga ka-advance so medyo dali-dali na ang pag-hack or ang pang-scam so dapat aware kita sa mga ingon aning nga situation nga unsa na to pag-handle. So provide tag mga training sa mga empleyado gyud nga capacitated gid sila then ma-improve pud ang ilang skills. Then not only on the LGU mag-avail po sa actually sa among services ang mga barangays. Okay. So recently among gihatagan og training no ang Barangay 35 sa basic lang Microsoft Word o Excel and it's free no libre na siya nga paghatag sa training sa namo sa ila. Kung may barangay gusto mo pa-train, kini mo na ni. Asa ning barangay sir? Barangay 35 yun siya no? So Microsoft Office tutorial. So gahatag para last March lang ni siya bago lang yun siya nga training. Akong nabantayan dili kining atong pagtudlo sa inani nga teknolohiya sir dili ni applicable gid sa ingon mga batan-on or kanang mga sabi tao millennial age o sa ba kinahanglan po atong mga dara na. Wala man gyud tay ko wala lang may limit no kung walay limit kung unsa pilang gid atong edad ang kuan gid ato nga mo cope up kita sa bag-o nga technology. Mo gani mo na man gud ni ron. So tanan gid dapat aware na sa bag-o nga mga technology nga atong ginagamit. Sa kini nga barangay sir? 35. Barangay 35 ilaning mga staff sa barangay. Mga staff nila.
Lagi Dito, so at least kabalo sila mo gamit especially kung na yung mga kliyente nila, dali ra nila ma-servisyuhan okay. Kabalo sila magamit sa computer kay computer na magid atong basihan karon di na may Lagi. typewriter. mo. Ano pa gyapon ta fighter pero most likely gamit ko kung kanay makakay lagi. sila service like mga clearance, o makakuan sila din kung may madaot ang ilang computer. Dali ra pod nila ma-troubleshoot especially kung naluag lang day ang kuan ang pagka-plug magpanik na di na sila makagamit sa kuan so pwede na sila makafix sa ila bisang sila lang sa No. Kung dunay barangay gusto mo avail sa inyong nani nga mga trainings sa buhaton. mag-letter lang sila no through address to our city mayor attention lang din Sa inyo- attention lang din sa imo, oo, nga mga ayo sila So Address far lang nila murag dagan naman po nagabi. o dagan-dagan mostly ang 35 or 31 di lang ko sure every year gina sila ga-avail no by kada December Upgrade yun sila, request sila o isang kuan from basic naman gid nila hatod maabot sila sa kuan Katong murag advance o na. advance na Lagi no kay importante mo po na sa mga barangay balik ka dito kay tanaw na to. Kini sila mga idaran na ni mga igala pero mo na ginigaw ni Sir Dimbo nga way kubo pwede mata mo tuon gigapon kay continuous learning man kuno ni. Oo. Then ang connected naman gud po ang atong barangay sa ato especially sa kanang pag-approve sa kung may mag-apply actually sa business permit no. Di naman gud sila kinahanglan to mag-apply mo adto sa barangay. Gani. Kay kung mag-apply sila online bisang di sila mag-apply online because of the one-stop shop i-approve sila na mag-approve online sa application ang barangay no. Hatagan sila at least 3 days to verify ang application ni Barangay. sa nag-apply sa business permit to approve or disapprove iyang application. So di na kinahanglan mo ato silang barangay hall gyud. Lagi. Then sa atong online system naga-verify si barangay. Wow. So napadali. O mas napadali no kay di na diretso na diri. Di na mo ato hapit pa sa barangay hall Lagi. ang business mga yung business permit. Murag nakakat time physical contact medyo kuan. Mga po nang isa yun, isa ka Okay, purpose. at the comfort sa imong balay, pwede man ka mag-apply online. Bahala o fan, Oo. ba? So, bisang anytime may gabi so Magkagamit na to na cellphone lang? O Oh, kung any- kinalagi ka computer? any device as long as it's connected to the internet and na siya ay browser. So, Okay. importante di ang browser and connected to the internet maka-apply with any device, cellphone, tablet. Oo. So, napasayon, no? Mga nang ingon ako, although dugay naman yung sistema nga inyong gibuhat sa imong opisina, pero mas kipa-upgrade pa nato karon kipa lambo pa ginato ang sistema. Always ga-upgrade din sa atong system no para makita nato nga unsa nga mas mapadali ang pag-access sa mga public o paggamit sa among system. Mo gani. Di lang once okay na pasagdan na dayon Lagi, gina-improve gina nato. Labi na kay sa tibok kalibutan, ga-upgrade mo po. di kita magpaulay. Mo gani. Now, importante po ni nga ICT research, innovation, and standard services. Palawma pa nisa. Kini nga ko bag-o ni siya nga division no, especially pag-create sa among opisina on research okay. Sila gid ang gatan-aw kung unsa nga mga bag-ong technology ang pwede gamiton o pwede implement. So kana nga division ang do the research and what innovation ang ato pang pwede nga mapa-improve para sa LGU. Lagi, and especially na nga karong panahon na daghan na kay gasakay po sa panahon kay mo lang giingon lagi nato while nga ang atong teknolohiya karon nakatabang murag mapasayon natong kinabuhi o napasayon po ng paghimo sinangal. Mao po na siya ang may advantage nga mas dali. So pwede po siya magamit sa dili maayo nga no. So sa manang ginabukat ni research to no kung unsay mga advantage and disadvantage and they can provide sa training nato sa training division kung unsa ang pwede nga i-disseminate sa mga empleyado. And ang isa po dahil sa trabaho sa research division is they are the one spearheading sa mga plans like sa atong ISSP plan, sa mga manuals nato on kuan kay kinahanglan kita na ay basihan or guide. Especially kung daghan na atong ginagamit nga mga technology on what unsay hatag tag mga rules or guides para paggamit ana sa iya. And speaking of kining atong teknolohiya karon nga medyo mapapaspas atong kinabuhi mapasayon po na mga hinangal and nalakbitan nato kag ang cyber security and data privacy. Importante ni sir no ngay para nga ma-aware po ng katawan dili mabiktima unya dayon.
Ano sa nato? May yung tag data privacy unsay pasabot ani sa? Ang data privacy is protect na sa personal information sa isa ka tao, no, to avoid nga ma-identity ang pinaka-protektahan gid ang identity theft. No, so man siya ang gi-implement nga balaod, and medyo dako pud ang penalty, no, especially kung maka-violate ka na minimum man na 600,000 nga fine o 3 months nga imprisonment. So, for every personal information nga disseminate, and na siya ay kinahanglan gid pud nga understanding kay because of the dako nga penalty na uban nga officers pod nga dili na lang gid mohatag kay mahadlok, no? So we need that education nga unsa gid ang data privacy, unsay pwede nimo Unsay kumingot og kuan nay mahatag information, unsa po yung mahatag nga information po? Ara kutob. Kanang public nga dili siya mostly on statistical information lang. Okay, no? okay. Like kung pangalan na sa tao yung manghihatag, that's personal information. Okay. Pangalan, birth date, age, bawal. address, phone number, o bawal na unless na ay consent, no. Kinahanglan Okay. na ang consent sa client nga kanang yung information nga gihatag Pwede ma-share. pwede ma-share. O kanang education kibali ang dapat aware sa office nga kana ba yung gihatag pwede ba nato na ma-share. O, kana siya kibali. Pero kung mga data for the purposes of demographics lang, murag inana research, pwede Wala ra. siya ang atong pwede mahatag. O. Wala specific, generalized lang ay data. O wala kuan nga listing. Unless for nagi siya special nga purpose. And with the consent gyapon sa client nga imong ihatag nga imong client nga nagtagiya adto nga information. Lagi no kay para nga mas masabta na kay ang uban sama sa mga madlok na nung hatag information. O imbis simple lang kuan like naiuban nga kitay imong business name or business address or business contact information, so kana it can be public nga pwede kuan kay dili man na niya mo personal kibali nga information. So mostly ang gina-protect na to ang personal lang. O. Hitan si Arnold nga Liagas may mga tanag na ba si Arnold? Kitsa man pwede ba na nana dili gid mo hatag information, meaning mag-inquire nana? O kung kuan as a public kuan like kita kung kani si Arnold empleyado siya, then pangayuan nimo og ako na siya pwede ra, no. Pero related sa trabaho ra pod. Related lang sa trabaho, like kung sa iyang position, sa iyang kuan, pero kung sa iyang birthday, di mo tanawon sa nako sa mong record kung sa iyang birthday or asa siya nagpuyo or sa iyang cellphone number. O kung ana si kuan, pag pwede ko mangayos iyang cellphone number. So kana siya. At least nga dili pod ingon gyud nga nana ka hugot ang balaod. Napoy pa lugar exemption to the rule, pero kana ra pod, no. Ang importante lang nga di magamit sa mga pagpandawt scam o sabat identity theft. Identity theft gid ang ginaprotektahan niya. Mingon ta unsa gid ang identity theft, sir? Mingon ta kanang gamiton sa paghinangan? Kita ay mag-pretend ka nga lahi nga person, like pwede nimo gamiton nga mangutang ka, then lahi nga pangalan nimong gamiton yang identity mong gamiton. So kung pag-validate man lugar imong pangalan na iyang birthday, so pag-validate nga valid na siya, so imo nang imbis lahi na nga tawo ang iyang gigamit. So kung klaro gid na lang. may kasuhan na siya or dakpo na lahi na nga tawo ang madako. Napadagya po na, no. Na cyber security, kita na kita sa inyo di abuatan na kita gi-implementar nga cyber security nga mga measures na to niya. Unsa ni sir? Unsa ato ipasabot sa mga cyber security? Cybersecurity is mostly protecting it from sa mga hacking, then may uban pamaagi pod nga pag-hack like phishing na link nga ginahatag sa imo para imong i-click, no? So natay ginagamit po tawag firewall para ma-prevent na nadaan nga mga physical hardware nga firewall para ma-filter na siya nga ma-block na niya diretso. Pasulod pa lang kibali sa atong network or sa ato ginablock na niya. Then naputay mga websites nga ginablock na pod nga dili ma-access sa ato mga empleyado. So, especially kung ma-identified na nga websites nga
dili maayo na siya or cause na siya og Porn sites. isa na siya. O kung nagsulay na si Kuan, si Rod, what di siya ka-open? Oh. Black na siya man ang number 1 nga. Gisulayan po sa among sa ni Dr. Fred Del Yaba nga amo lang gisulayan kung ma-open ba. Nag-open siya porn site, di kanya ma-open. So, usa na importante na, no? Oh, black na siya diretso. Kini sir mo na yung seminar sa cybersecurity? So mao ni among head sa sa katong kuan ganina sa head sa among si Sir Manel Kilasio, manang head sa atong admin network and Mayroon na po na siya masayaw. Oh. So si MJ. Pati si ma'am, pati sa si ma'am. Acting assistant department head. So wala na sila ang kamera po ang gakandak sa among mga sa trainings no. So, para makuha na mo ang ano. Lagi ang importante nga di gid biktima awareness tao. lang no, awareness on what to click no, or what not to click. Kato kay aksidente to ni na-click ni Dr. Fred Del Yaba ang porn site pero di gid ma-open. So bawal. Bawal no. So Bawal gid siya. gawa sana siya sa mga porn sites. Napay other pa ko. Tanaw nyo harmful na. Murag ma-filter na daan sa Oh, opisina. ma-filter na labi na tong mga movie nga ga-live ga-stream sa movies kay gakaon man na siya og bandwidth. So they naka-access ang mga tingalang uban kay di na sila ka-access. So na uban ang YouTube ang mga pang black. So pero depende po no kung required gid sa inyong trabaho sa opisina, pwede mo mag-request sa amo nga pwede siya i-open or kung related sa trabaho. Dapat i-open is Dr. Fred katong natoy tsada tong mura og streaming site nga mura og mga kuan man. Na V di ko lang ilaos V ang Pormiro. Kailangan na ko ilaos. Pero yato nga tanawon to na block na gyapon. So bawal na ba? Dili bawal pwede. yan. So Dr. Fred ay na sulay. Mo nang giingon nga wag niyong subukan. Pero ang importante sa sir, kinahanglan ma-check na to ang legitimate nga mga websites, no? Okay, importante kay na basig mo lagi na basig masipyat na maklik ni noon. Okay, naman gubad-ubad no nga ang tawagan na phishing no kay mag-text ato nga kinahanglan verify mo account anhi nga website Delikado, login. no? So i-check nato no ang website nga atong gina-click especially ang pangalan sa website kay na may uban nga gina-duplicate mostly kanang sa video nga scam. Oo mo na siya usahay ka nang dagay ka reklamo nga nung na-scam sila sa video. Di ay lain na to nga website. Lahi man dito nga website gisundog lang ang website sa video then galagin sila dito para sa ilang online banking. Wala. Then mo na dito nahatag na nila ilang username o password. But may uban nga ga hinoon ga double authentication, dual authentication no. So hatag sila og ga-text sila sa imo before gid ka mo proceed. Pag lagi nimo maka-receive kag text message nga mao ning imong code nga i-enter sa so nanay measures gyapon nga gakuan. Lagi ba kay ang daga ko kadunggan na to sir nga mabiktima nya mawadaan nagpundos bangko na noon. Oo. So, karon gina-improve naman po din on karon no, especially on video man na gakuan man ko. So nanay ga dual authentication na gid sila. Oo. So man kung sa kuan pod sa uban, especially sa Facebook pod nagaka-hack mismo ang Facebook kay. So nanay gina-implement nga measures gibali sa Facebook for dual authentication na uban nga dili pa ga-avail ana nga service ni Facebook. So ayaw pag-avail mo gaka-hack gyapon siya man ang gaka-hack pagyapon ang uban. Importante yung mga inana. Kung na magaling mga safety measures, i-avail ninyo. I-implement yan nila ang kuan. Para for safety ram gina sa inyong account. Okay. Lagi na may mga kabalita na dana. Mawadag pundo, di ay na-open niya din, na-scam, di naman tumaudeng. So sa Facebook, mga scammers ko rin ba? Kung ga-improve ang technology, mas ga-improve po gid sila. Lagi. Pero kung kabantay. Pangita yapon sila kumagi. Mula ginang-gingon nga, kini atong teknolohiya karon kuan lagi mo ba double-edged sword ba nga makatabang, makadaot pod. No, nani ang itabo karon pero karon prevalent kini atong mga fake news. Tungod sa politika unsay buhaton na sir, unsay angay buhaton na unsay
mostly karon kay ang pinaka-popular magud nga social media is ang Facebook, no. So diha gid ga diha tanan tao, halos tanan tao diha ga tan-aw. So diha pod nila gina butang ang fake news. na weaponize pod ang Facebook to spread fake news. Gani. No, ang isa na kay wala man gid tay makuan to stop that. Ang si Facebook lang man gid, which is a private entity. So aware lang gid ta sa unsa ang legitimate nga mga pages. Oh. How would you check sa legitimate nga mga So pages? karon ang mostly ang sa personally sa ako na may uban nga nay mga badges, no, nay naka-check badge kibali ang page, then or nay O meaning unsay kung check badge, unsay pa sa murag legitimate na siya or mo na siyang original nga meaning unsay pasabutan na check badge unsa na? o na siya check nga blue or green siguro. Okay. O man na siyang kanang legitimate nga site. O tapos tanaw ko nato ang sa kini sa kuan siya sa website to siya nga Ibalik sa to. Website katong para na masabtan sa itong mga binatin ting paminaw. Verified pag verification ibalik sa to. Tanaw po nato ang pages, no, kung pila ang nag-like, pila ang friends, o kana siya kung pila pa ang mostly kung sikat popular nga page daghan na gid na siya og followers, or especially yung followers kung pila na kabuk followers sa nga page na uban nga tanaw na to ang iyang profile bago pa lang na-create. Ibalik sa tong picture ganina katong gipakita nato. Kani sir, mo ni siya Kini sa website ni siya, no, nga dapat na siya HTTPS to ensure nga secure ni siya na siya, no. Mapod ang isa nato, no, nga sa atong payment before wala pa man ta HTTPS, pero though it was really secure man hinuon to siya kay dili man dito katong sa atong public portal, payment portal nato karon naka HTTPS na siya. Asay kuan na ni sir? Original or legal o Pareharan ni sila, but okay. the green one kining naka HTTPS is more secure or naka-encrypt ang data. Okay. So dili siya basta-basta ma-intercept kay ang purpose magud ana kung kuanta ana mag-send ta og data like atong username ug account. Kung HTTP lang atong gigamit, wala siya naka-encrypt ang data. No, dili siya encrypted. Kung unsa to imong gi-send, mao gid siya mabasa siya. Pero kung naka HTTPS siya, anything that you send to the website, naka-encrypt siya. more coded siya. na dili dito sa mao. Dili siya mabasa. Dito. Dili siya masabtan. So, wala siya ang security karon. So, atong mas payment mayo mo portal, naka-HTTPS na siya. Okay. Naman ang medyo ni-increase na po ang ga-avail sa atong payment portal. Kay, kuha naman siya. Secure na gid siya. Pero ang transaction man gud sa among payment portal before is not on the dili man gud sa City Hall, sa banks man gid to nga naka-HTTPS gyapon to didto. Pero karon both secure na nato ang murag portal nato and with the banks. Okay, so kung ikaw karon mo avail ka kini lang sa green. Anything karon gyud basta visit ka og site before you do any transactions, especially mag-sign up, mag-login, make sure gyud nga naka HTTPS siya. Ilabi na yung mga financial transaction. Labi na mga financial, Kana, especially yun, on financial transactions. Kay gahatag magud kasi mong bank details. So na ang isa ka na indicator ana is na ay ka ng murag padlock. Okay. Icon. Kini murag kandado. Kandado nga icon. Okay, so secure gid siya. Secure gid na siya, no. So at least nga makabalota na para any data that you will send will be encrypted. Gano kay makopya ga po na, ma-hack na siya, meaning kung wala na nana siya, sa'yo na ma-hack? Di siya ma-hack, but any data nga imong ipadala na nga website, kung dili siya encrypted. Nga pwede siya kinamagoy kuan karon, no, hack nga man in the middle attack. So man in the middle, so middle ga-travel man ang data, so pwede niya ma-intercept sa ang tunga pa lang. imong na-send nga data. Okay. So man na siyang kuan nga dapat gid siya secure ang atong gina-access nga mga kuan. Sige, line pa nga kuan. Okay ni. Kini siya, no, mapapwede atong bantayan kay naiuban nga gina-change nila ang mga name, no. Hatag sila link nga lahi ang nga name dito, like
kina-change nila ang 0 ang O to 0. So, abi nimo og Muna. mauna o like kung video.com, so 0 day ang O, marga na si kibali. Ang tawagan niya typo squatting. So, maadto ka sa same page, parehag dagway, pero lahi lang ni ang pangalan. So, delete gito ang original nga website sa financial, sa company or ana gibali. Muna nga, Especially kung you are required to log in. yung nag-share na kag information nimo, nakuha na to nila. Makuha na. Especially imong login credentials, imong login name o login o user ID o password. So, pwede na nila matry. Mura na itabo na sa mong kawan ni sa mong saw si Dr. Fred nga mura gasulod sa itong viligi nga o tayo na ibibitaw nga website nga mas na din ako ilahos tanan. Mura di na mao yang na sudlan. Lahi na. Ga-subscribe mo gud sa ato gud. So ang sakto ka na gid. Sige, another kan. Para atong pinagsaon eh. Okay. Morning common nga mga type of squatting variations pa. Mga klase-klase nila nga change lang nila. At least familiar tani no. Especially kanang mahatagan ta og link. No, hatagan ta og link sa atong email, sa atong email, sa text karon gina-block naman sa text ang link. So mostly on magagawas na gid sila sa natay email nga madawatan. Okay, ang mga provider nato karon basta link ang gina-send, block naman ang SMS. Okay. Ngayon itong URL, ano siya meaning sa URL? Universal Resource Locator. So, muna atong murag pangalan sa atong or website address. Okay. Ako, di kay mo ko take magod. Tanong lang ko YouTube. Pangalan lang na sa atong website URL is just the name of the website. Kasagara ko tanawon po, mga religious sites naman po. Sa YouTube, no? Kang Sir Fred, kang Doc Fred, niya tanawon katong mga kuan. Mga patsada, no? Kani sa adding hyphens, adding S. Gamay ra ka diferensya So, sir. murag lipat-lipaton, lipat ra ka sa pangalan, no? Abi nimo maoran ni siya. Then pag open name mo, pareha magdagway, makaingon na ka nga valid to nga website or valid to nga address ang nahatag sa imo. Then continue na din kasi imong transactions. Mana siya ang kuan. Managlahi ang suffixes kini magagamter mo tanan .net, .com, .net. So, malipan na ba .com or .net lang. Pero usually kung com ang valid kay commercial website ibali na siya. Okay. Then kanang uban kuan lang na siya. So net, it's meaning po network. So okay. Sige sa padan sa. Wala siya ang kuan normal gid kung commercial nga mga websites .com gila siya nga kuan. Kung government website .gov PH ana siya. Basta kay inyo ning bantayan mga isona nga mo ni ang mga five common type of squatting variations nga kung makasulod mo ani masipyat mo dani pwede mo ma-scam. Pwede maka-share mo sa inyo mga information, vital information nga magamit mo sa scamming. Kuha na din niya. Isa is magamit sa scamming or ma-access gid ang imong account, especially kung financial nga account. So, pwede gid mahurot ang sulod dito kay pwede man sila mag-fund transfer. Ako na mo insidente dana nga murag na nag-text sa mong kaila, mong kauban. Nag-click siya sa pinagi sa text katong murag OTP. Sabi may sa OTP. One-time password. Nya dayon naka-access sa link nga murag nakuha niya GCash o nana. Murag scamming ya po. Kaya kana binilag verification code lang i-verify ang ilang account. So mano ang dual authentication. So kanang kung na OTP diha ra gina sa imo. Lagi na siya sa ipasa. Mas safe gani kung ipasa man nimo sa imong kaila, especially magpasa ta through Messenger, after mapasa i-delete gini mo. Okay basi mabasahan pa sa lain nga. Makuha na noon. Kung Ginoo ko. Anyway, importante kay ta siya magsuon kay ang atong kabalakan ani nga while lagi ang atong teknolohiya ga-evolve, ga-upgrade sila pod katong gingno ni mga scammers mga evolve pod.
Murag mas sila advanced pa siguro sila. Mas advanced pa sila actually, murag sila ang Oo ba? ga-advance ang technology pod para ma-prevent sila. Dagi. Anyway, ang kailan ka bala ka kay sa ato sa City Hall sa Cambodia sa Simisid, ang ginabuhat ninyong tanan no para nga ma-prevent ni sa especially na musama tong gagawin na ipakita nato pag seminar o pag provide og trainings para makabalo ang atong mga empleyado. Dili empleyado, apil mga kabaranggayan. Oo, tanan ko empleyado ka provide og services, especially na gagamit na og mga applications, web applications, kinahanglan online. So dapat aware sila sa ilang data nga gipang process. No, na sila measures na nga pwede buhaton. Gahimo punta og kanang manual ana no, data breach protocol nga manual. Nga in case na mahitabo nga breach sa data or nakabalo sila kung sa ilang dapat buhaton para dili na mas ma-worsen pa ang sitwasyon no, nga mas maguba na hinon tanan or mahatag tanan ang makuha tanan ang data. So natay gihimo nga manual ana for data breach protocol pod. Nindot kayo, sir. And of course, sulod again, ato gyapon makawan si Sir Dimbo para mas mapalamo pa. But karon gakapupo sa matang oras, acceptan po na ako na po ilakaw po dahil si Sir Dimbo. But for now, for this reason sa atong programa, mga itatag panapos ka pamahayag sa atong bisita, Sir Dimbo, sir. Thank you, John Tabs, and thank you to Sir Ayan, no, and sa CIO for this opportunity no, nga ma-feature ba mong departamento, no, ang Simisid. And thank you for the Simisid family for the padayon nga pagserbisyo sa katauhan. And to special thanks na ito to MJ, our acting MJ Mec Villarin for preparing the materials atong gina-discuss karon no, sa siya atong acting department manager. Salamat kayo. Salamat. Salamat kay sir. Inya nabati magigsoon ang atong department manager sa City Management Information Systems and Innovation Department, si Sir Zilfred Anthony T. Cucon, pero mas na ilang Sir Dimbo. Salamat kayo, and of course, nangalan na lamang sa atong kamaan sa itong siyudad, Mayor Rolando City Information Office, Sir Ryan Fuentes. Salamat pag-adaw, to God be the glory.